Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ang ikalimang grupo mula sa pangkat ng BSHM1C. Aming tatalakayin ng isang maikling kwento na tungkol sa diskriminasyon na pinamagatang Impeng Negro. Nakatuon ang da Nakatuon ang daloy ng maikling kwentong ito sa diskriminasyon, kinakarap ng mga taong naiba ang pisikal na kaanyuan at katayuan sa buhay. Mailalarawan sa naging tunggalian ng pangunahing tauhan ang epekto ng pagkaitan ng karapatan at sukdulan, maapakan ng dignidad tulad ng agresibong pagtanggol sa katarungan, kapalit ng sariling kapayapaan. Ito ang pagtindig sa sariling katawan, apak sa bawat batong ng panguuring itinapon ng iba. Sinasalamin nito ang akdang ito ang isyong umiiral sa sakit na mula pa noon ng lipunan. Ang kwentong Imping Negro ay akda ni Rogelio R. Sicat. Si Rogelio ay isinilang noong 1940. Iniwan niya ang San Isidro Nueva Ecija noong 1950s para magtrabaho sa University of Santo Tomas. Pagkatapos maging campus writer at literary editor ng Varsitarian, tinuloy niya hanggang maging isa siya sa mga sikat na pioneers ng Philippine literature. Sa pamamagitan ng pagpili ng Pilipino bilang lengguwahe ng kanyang pagsulat at sa pamamagitan ng pagtalikod sa pag-alala at pakikipagtagpo sa Western writers. Ang pamagat ng Akdang Impeng Negro ay tumutukoy sa pangunahing tauhan na kwento na ang pangalan ay Impeng dahil pwedeng ikapit sa malapit na tawag na aping o naaapi. Siya ay isang maliit na lalaking may itim na balat. Ang salitang negro ay tumutukoy sa kulay na balat ni Impeng. Sa konteksto ng akda, ang pamagat ay naglalarawan sa pangunahing tauhan. Sinasabi dito sa pamagat na to, nagsisimula ang pangunahing tauhan na si Impeng, binibigyan din diin ng pamagat ang mga hamon, pagkiling at maling kuro-kuro na kinakarap ng mga nabubuhay na may pisikal na limitasyon na humihimok sa mga madla na muling isaalang-alang ang kanilang mga pananaw at pagyamanin ang empatya ng pag-unawa. Next po. Tauhan at tagpuan ng Impeng Negro. Tauhan. Impeng Negro, maitim, kulot at payat na binatilyong madalas biktima ng pang-aapi. Hindi lang dahil sa pisikal na anyo, dahil sa kalagayan ng kanyang pamilya. Subalit sa huli, ang palaging nahuhusgahan ay napuno at lumaban para sa dangal niya at ng pamilya. Hanggang sa siya ay na ang tinitingala. Ogor. Dahil sa malaking pangangatawan, malakas ang loob nitong mang-api ng mga mahihina kaysa sa kanya, pisikal man o pasalita. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nabura ang kanyang pagkasiga matapos patumbahin ng madalas niyang apihin. Ang mapagmataas na tauhang ito ay natutong sumuko. Ina ni Impeng. Siya ay ina na iba't iba ang pinagmulan ng lahi ng kanyang mga anak. O sa madaling salita, ay may iba't ibang asawa. Ang panghuhusga ng mga tao sa kanya ay isang babaeng walang dignidad. Ngunit kung susuriing mabuti, may iba pang nais iparating ang tauhang ito sa mga mambabasa na maaaring malaman kung aaralin mabuti ang akda. Tagpuan, maliit na barong-barong, palengke, at kalsada. Next. Banghay ng maikling kwento. Simula. Isang batang lalaking maitim ang balat ang nagngangalang Impeng. Ang unang nakita sa pambubungad na eksena ng kwentong bumabagtas sa kalye habang tinutokso ng ibang mga bata. Itinanghal si Impeng bilang isang matigas at maparaan na bata na hindi madaling magpadala sa galit niya sa kabila ng mga panunuya sa kanyang nararanasan. Papataas na kawilihan. Binabalaan siya ng ina ni Impeng na huwag makipag-away kay Ogor tuwing aalis siya sa kanilang bahay. Bilang isang agwador si Ogor, tinaguriang hari ng gripo at master ng pang-akit kay Impen. Kasukdulan. Isang araw sinubukan siya ni Ogor habang naghihintay siya sa pila para bumili ng magbabayad na si Impen.
Tinatangka ni Ogor na ipasok ang kanyang balde. Nakiusap si Impen kay Ogor na hayaan siyang matapos, ngunit tumanggi siya. Naisipan niyang umalis pababa kawilihan. Tinaga siya ni Ogor habang pinapaalis. Dahil para tumama ang pisngi nito, bukas na blade at dumudugo. Umarap si Impen sa kanyang kaaway at tinawag ang kanyang pangalan. Tawa lang ng tawa. Sinipa siya ni Ogor. Nang mabilis siyang sinipa ni Impen, ay natigil si Ogor. Nag-away ang dalawa. Wakas, mabilis na lumakas si Impen, natalo si Ogor at nakontrol siya. Hindi makapaniwala ang ibang agwador na napuno ng paghangang matutukso ang mga tao na akitin siya sa puntong iyon. Next. Sosyal at pangkabuhayan. Ang mga nakapaligid sa kanya ay hamak na tinutukso siya dahil sa kaanyuan niya at palagi siyang inuunahan ng sahod at siya ang kakaibang anyo niya sa mga kapatid niya. Pilipino, may kultura tayong mapanghusga kuha nating sa ibang lahi kagaya ng Kastila at may kultura tayong matulungin at pero iba't ibang uri ng tao. Pilosopiyang Pilipino. Ang mga Pilipino ay mapanghusga talaga sa kapwa. Minsan hindi mo rin alam na ay ikaw pala ay nilalaman ng kwento nila. Una pa ang ibang kaysa sa sarili nila. Simbolismong Pilipino, impeng. Marahil ginamit ni Sikat ang impeng dahil pwedeng ikapit sa malapit na tawag na aping o naaapi. Balde. Nangangahulugang damdamin na pagminsan napupuno ay kailangan maisalin o bawasan gaya ni Impeng. Siya ay isang balde na napuno kay Ogor. Kaya't siya ay nakipagsagupaan dito. Next. Kalagayang panlipunan or pangbansa. Ito'y nagpapakita na mahalaga ang pag-unawa at pagtanggap sa kabila ng kulay ng balat o ng pangangatawa ng isang tao para sa makatarungan at pantay-pantay na lipunan. Ang kwento ng Impeng Negro ay naglalarawan ng mga hamon at diskriminasyon na kinakaharap hindi lang ng mga taong may maitim na balat, na hanggang ngayon ay isa sa mga sakit ng tao sa lipunan, ang husgahan ka dahil sa iyong pisikal o panlabas na kaanyuan. Kalagayang pangkabuhayan. Ang maikling kwento na ito ay naglalarawan ng kalagayan ng pangkabuhayan hindi lang ng isang nilalang na may maitim na balat. Ito'y nagbibigay diin sa diskriminasyon at kahirapan na kanyang nararanasan dahil sa kanyang kulay na pati ang kanilang pinagkakakitaan ay naaapektuhan dahil sa mga taong mapangmata. Sa pamamagitan ng kwentong ito ay maaari maging aral sa atin na hindi dapat husgahan ang isang tao base lamang sa kanilang pisikal na kaunawaan. Maaaring masusing tuklasin ang mga isyu ng lipunan ukol sa pagtingin sa kulay ng balat at mga hamon na kinakaharap ng mga taong naaapi. Kalagayang pansarili. Nakakalungkot isipin dahil ang pangyayari na naranasan ng tauhan sa akda ng Impeng na pangungutya, panlalait ay nangyayari sa kasalukuyan. Napakasakit sa kalooban dahil hindi matanggap ng mga tao na sa paligid mo dahil lamang sa panlabas na kaanyuan at nakakalungkot lang dahil hanggang ngayon umiiral pa rin ang ating paligid at di malutas-lutas. Next po. Aral. Bago natin talakayin ang aral ng kwento o istorya, ay ipapaalam ko lamang sa inyo ang mga malalalim na salita o salitang mga nabanggit sa kwento. Ano nga ba ang mga salitang ito? Ating pakinggan. Namamalirong o namamagang labi. Agwador, tagadala ng tubig o tagasalok ng tubig. Medya agwa, maliit na bahay
na gawa sa yero. Nangangalirang, natuyo, natuyot, o natutuyo. Datapwat, subalit, ngunit, o sapagkat. Kinukuyom, o isinasara, o itinitikom. Pigi, likuran, o puwitan. Dagok, suntok, o bigwas. Papaluka, nakakasuntok bawat panig. Pangingimi, hinahangaan. Yan ang mga salitang ating napakinggan sa kwento o istorya, at ito naman ang aral sa kwento. Ang bawat individual na tao ay may kanya-kanyang istorya sa buhay nila. Kaya wag mo basta-basta husgahan ang isang tao kung di mo naman alam ang istorya sa likod nito. At walang karapatan ng kahit na sino man na humusga sa isang tao kung ano man ang kulay, itsura, balat o anyo. Dahil tiyak at may masasabi din sa iyo. Kaya kung ayaw mo gawin sa iyo, wag mo gawin sa iba. Kaya bigyan kalayaan at kumpiyansa ang mga taong gusto lamang mamuhay ng mapayapa o tahimik. Dahil minsan hindi natin alam na tayo na pala ang mas kausga-usga, kaya mag-iingat sa mga bibitawang salita. Dahil hindi lahat ay biro o nakakatuwa. At dyan po nagtatapos ang presentasyon ng ika-5 grupo. Sana po ay inyong naunawaan at napakinggan. Maraming salamat po.